Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video nga, pag-uusapan natin ay tungkol pa din po sa mga ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga. So unang topic natin, good news, extended pa rin po ang The Kingdom sa mga sinihan week 4 na po. So eto nga po sa Metro Manila as of January 16 ha, kahapon eto po yung mga mall sa Ayala, no, sa Evia, sa Gateway Mall, Opus, Robinson, and sa provinces naman po, Galleria South, Robinson, Vista Mall. So yan, dyan nyo po mapapanood ang The Kingdom. Ngayong 4th week na po sila. Samantalang good news mga Kadabarkads dahil mga programa po sa TV5 at sa RPTV ay malinaw na daw pong mapapanood sa Iligan City. Sabi nga dito ni LM Entertainment, pakipalo na lamang po yan. Exciting news para sa ating mga kapatid at Tabarkads dyan sa Iligan City. TV5 and RPTV digital signal coming in the few weeks. Iligan City is about to experience a digital television revolution as TV5 along with its sister station RPTV and One Sports prepares to launch its digital terrestrial television. Signal in the area set to broadcast on Channel 18. This development brings a plethora of entertainment, news, and sports content right into the homes of Iliganons. For those who have been missing their beloved ABS-CBN Studios program like FPJ Batang Quiapo, Incognito, How to Spot a Red Plug, and the variety show ASAP TV5 is here to fill that void. You can also watch TV5 original program like Itbulaga and Himalanin Ninyo, Lumod Ka sa Lupa, Top 5 Mga Kwentong Mark Logan, and Frontline Newscast. So ayan po ha, good news to mga Kadabarkads and mga kapatid. Malinaw na po ninyong mapapanood ang TV5 at RPTV dyan sa Iligan. And hopefully, mas mapalawak pa po dito sa ating mga provinces ang magandang serbisyo ng TV5. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa kinakaharap po na issue ni Bossing Vic Sotto. Isang abogado nga po ang nagbigay ng opinyon tungkol sa kanilang pinagtatalunan at pinaglalabanan ngayon sa korte. Ito ay mula kay Attorney Tony. Sabi niya po dito, tulad ng sinabi ko na nanagutan ni Vic Sotto na patunayan ng walang pagdududa na mapanira sa kanyang eksena at gumalaw ng may aktwal malis si Daryl Yap. Sa akin, mapanira ang video kay Vic Sotto dahil pinaratangan siya ng krimen. Pero tulad ng ipinaliwanag ko, baka mahirapan siyang patunayan ng walang pagdududa ang aktwal malis kasi hindi naman pinakita daw ni Daryl Yap sa eksena na si Vic Sotto ang nanggahasa kundi pinakita lamang niyang iyon ang sabi ni Pepsi Paloma na alinsunod naman sa opisyal na paratang o reklamo ni Pepsi Paloma noon. Maaari itong gamiting depensa ni Yap, maaari rin niyang sabihin bilang patunay ng magandang motibo o na walang siyang hangaring saktan si Vic Sotto. Nang eksena ay pagsasadula ng o komentaryo sa mga kaganapang kaugnay ng isang krimen katulad ng pelikulang Visconde Massacre. Pero kung pagbabatayan daw ang pagkakadawit ng pangalan niya sa eksena, kaugnay ng titulo ng pelikulang Pepsi Paloma, mas malakas ang kaso ni Vic Sotto. So ayan mga Kadabarkads, malakas daw ang laban ni Bossing Vic Sotto dito dahil may pahiwatig na kasama siya sa mga nanggahasa daw dito kay Pepsi. Alinmang anggulo ang tahaki ni Vic Sotto, kailangang nakabatay siya sa ebidensya at kailangan ding nakabatay sa ebidensya ang depensa ni Daryl Yap. Sa ngayon, hindi natin ganap na alam ang mga ebidensyang kanilang gagamitin. Sana nakatulong daw ang paglilinaw na ito lalo na sa mga nagkomentong hindi
daw niya nasagot. So, napakalinaw po ng sinabi dito ni attorney na napakalakas po ng laban itong si Bossing Vic Sotto sa kanilang pinagtatalunan ngayon dyan po sa korte. Pero depende pa rin po kung sino ang mananalo dahil nakadepende po ito sa kung ano daw yung ebidensyang gagamitin ng magkabilang panig. Pero ako naman, alam ko naman po na magaling itong si attorney Buko. Subok na po natin yan, ano? And kung ebidensya lang ang pag-uusapan, marami po nilang makukuha. Very resourceful naman itong si attorney and syempre si Bossing Vic Sotto. So, nasa tama po sila. So, syempre, 'di ba? Lahat gagawin po nila para syempre malinis ang ginawa po nitong paninirang puri kay Bossing Vic Sotto. So, ngayong araw po, January 17, Friday ang paghaharap po ng magkabilang panig or magkabilang kampo. Si Daryl Yap and syempre itong kampo po ni Bossing Vic Sotto dyan po sa Muntinlupa Regional Trial Court. So, ito po yung kauna-unahan po nilang paghaharap mga Kadaver Kads and hindi pa po natin alam ang mangyayari kung ano ba ang magiging pag-uusap po nila doon. Siyempre, ire-representa po ni Bossing Vic Sotto yung kanilang mga witness, yung kanilang mga pruweba, 'di ba? Ganun din syempre itong kampo po ni Mr. Daryl Yap. Pero since may gag order mga Kadaver Kads, syempre may hirapan po tayong makahanap ng mga balita tungkol po diyan. Pero hopefully ay maglabas naman po ang malalaking news site ng mga update kaugnay po ng mga pangyayari ngayong araw ng paghaharap po ni Bossing Vic and syempre netong kampo po ni Mr. Daryl Yap. So, ang hirap po kasi mga Kadaver Kads pag may gag order hindi po makapagsalita yung both parties, 'di ba? Parang doon na lang nila yung pag-uusapan sa korte, doon na lang nila yung tatalakayin kasi pag ilalabas nga naman sa media, syempre ang daming pag-uusapan, 'di ba? Ang dami nating topic pero pag may gag order limitado po kung ano lamang yung ilalabas ng media, mga malalaking media, yun lang po yung maitatopic natin kasi nga po may gag order na umiiral mula po sa korte. And hopefully mga Kadaver Kads ay umayon po ang batas, no? Dito po sa panig po ni Bossing Vic Sotto kasi siya po talaga ang sobrang naapektuhan sa ginawa pong trailer nitong si Mr. Daryl Yap. And syempre yung mga anak po ni Bossing and yung kanyang mga apo, yung kanyang asawa. Hindi lang po usapang pera yung makukuha po ni Bossing Vic Sotto katulad po ng nasabi kong pagbibiro noong nakaraan. So ito po ay bilang paglilinis na rin po ng pangalan ni Bossing Vic. Syempre malaki pong kasiraan yun, 'di ba, sa kanyang pangalan. Knowing Bossing Vic Sotto, ang dami po niyang endorsement na hinahawakan. Kaya kung masisira lang yun ng ganun-ganun lang dahil sa trailer na yan, dahil sa pelikulang yan, ay hindi po yan nahahayaan ni Bossing Vic Sotto. Talagang karapat-dapat niyang makuha yung hustisyang para po sa kanya. Di po ba mga Kadaver Kads? Kaya tayo andito para ipaglaban ang mga naapi, lalo na po ang TBJ and syempre alinman po sa mga Daver Kads. So hanggang dito lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.